Gaano katagal na itong relasyon mo kay Ariston? Almost 2 years na po. Madalas kang saktan? Opo. Tumulog po yan si Angel. Sinakluluhan po namin yan. Opo. Binugbog. Ayan, sinampal, kinaladkad. Ilang bisis na tinadyakan sa tiyan, sa lieg, sinasagasaan ng motor ni Ariston Perry Padilla. Ngayon po, attorney, sinulungan po namin yan na maipakulong si Ariston. Si attorney, inuurong po ni Angel yung kanyang kaso. Tutulong din po kami sa inyo at hahanap po tayo ng karapat-dapat na ahensya ng gobyerno para mapangalagaan si Joby hanggang sa maipanganak niya itong bata na ito. Yes po. Pwede po nating humingi na kaagad ng barangay protection order na ma-issuehan na ito para hindi na po makalapit itong si Ariston Padilla kay Angel po. Yes sir, i-endorse po namin sa Opo. Barangay Graceville para ma-issuehan siya ng Barangay Protection Order. Sa part po ng barangay, ano po ba yung ating naging aksyon matapos po siyang maiyere sa aming programa? Sa ngayon, sa custody siya ni Joby Ramos, so at least maganda naman ang trato doon, maayos naman yung bahay, At pangalawa, naka-schedule na o naisagawa na yung ating check-up, para doon sa bata kasi buntis nga po siya, si Angel, Kap, tungkol naman po dito sa kanyang live-in partner. So ano na po ba yung update po dito? Oo. Sa ngayon kasi, nung time na tinatawagan nga kami noon, talagang pinapunta namin sa mga barangay police namin, hindi na talaga nakita doon sa bahay. Tinatawagan namin, hindi na rin siya makontak. Kami naman sa Bausi nga, nabanggit nga namin na kami naka-ready ng ikasuhan yan. Kaya lang nag-refuse naman si Angel ng mga panahon na yun. Siyempre, siguro naawa rin siya dun sa magiging anak nila, kaya ganun siguro, kaya hindi niya tinutuluyan. Kung sa pagsampa naman ng kaso, naka-ready din naman ang aming barangay at pwede naman natin ilapit naman yan sa ating lungsod ng Mayor Arthur Robes. Regarding po dito sa safety and security ni Ma'am Angel, ano po ba yung assurance natin na may ibibigay sa kanya? Siguraduhin po namin na hindi po siya malalapitan o hindi siya maharas ng kanyang kinakasama na si Aris. So, ina-assure naman po namin yun. So, sana magkaroon na siya ng lesson sa sarili niya dahil ito'y hindi naman ilang beses lang nangyari. Napakaraming beses na nangyayari sa kanya. So, kung mahal niya yung kanyang magiging anak na lalabas sa kanya, mas maigi siguro na siya muna at yung mga pamilya niya, yung kanyang mga magulang, pansamantala na iwaglit niya sa isipan na muna yung kanyang kinakasama kasi hindi naman talaga nagmamalasakit sa kanya. Hindi naman talaga siya totoong mahal. At ayun po, nagpapasalamat po ako unang-una kay Kap sa pagtulong sa akin at saka lalong-lalo po kay Ma'am Joby na andyan po, kahit nung umpisa po, yung Bausi Department ng ito sa Graceville, andito po sila para sa akin. Ngayon, nakinup pa ako ni Ma'am Joby. Comfortable po ako. Parang anak niya po ako sa bahay nila. Kahit ano pong gusto kong kainin, andyan. Tapos may kasama pa po ako. Comfortable po ako sa kamay po ni Ma'am Joby. Ay galing po tayo dito sa ospital po ng lungsod ng San Jose del Monte. So kamusta naman po yung inyong pagpapatingin dito po sa ating physician? Ito po, nakakuha na po ako ng medical certificate po para po masampahan ko na po ng kaso yung si Ariston Perry Padilla po. After po nito ma'am na napacheck up na kayo kay Doc at nakakuha na kayo ng medical certificate, ay susunod naman po natin gagawin ay pupunta po tayo ng police station para naman makuha na kayo ng statement at makapag-file na po kayo ng kaso sa fiscal, okay? Opo.
Regarding po dito sa situation po ni Ma'am Angel, so ano po ba yung ating magiging proseso para po makapag-file siya ng kaso laban dito sa kanyang nirereklamong ka-live-in partner? Sa ngayon po, nakapagpasa naman na po si Ma'am Angel sa amin nung medical legal po niya na magagamit po natin bilang ebidensya sa pagsasampa po ng kaso sa ex-live-in partner niya ng RA 9262 physical abuse. Nakuhanan ko na rin po siya ng salaysay. So, for today po, ipa-file na po yung case doon sa prosecutor's office po. So, ma'am, ano na lang po yung inyong maipapayo para po dito kay Ma'am Angel? Ang maipapayo ko po sa ngayon ay sana po, wag na po siyang makipagkita po doon sa ex-live-in partner niya. At saka po, i-endorse din po namin siya sa CSWD po namin para po makapagpa-psychological assessment siya. Para na rin din po sa mga trauma po na nakuha niya dun sa ex-live-in partner niya. Maraming salamat po, ma'am, sa lahat po ng tulong niyo po sa akin. Sa video na pinapakita niya, ako, kasalanan ko lahat. Pati kami niloko mo. Yun po yung gusto niyang sabihin ko. Hindi yung gusto kong sabihin mo. Sabihin mo yung totoo kung saan nangyari talaga yung mga pasamo. Yun po yung nagwawala ako. Ngayon, isang tanong, isang sagot, may katotohanan ba lahat ng sinumbong mo sa aming programa kila Ma'am Jovi o wala? Totoo po yun lahat na, ma'am, na nagkasakitan kami, ganun. Pero yung mga pasako po, yung dito, nung pinakita niya na sa akin na video, dun ko po na-realize na galaw ko po yung nandito sa legs ko, dito sa paa. Yung dito, yung totoo po yun na kinagat niya. Totoo po yun, ma'am. Dahil yung time na yun, ma'am, di ko na siya mapigilan. Ang ginawa niya, yung kwarto namin, pinagtatadyakan niya na yung wall. Tapos gusto niya pong tumalon dun sa bubong namin. Hindi ko na po siya mapigilan. Hindi ko na po alam ang gagawin ko eh. Napuno na ako. Hawak-hawak ko siya pero nagwawala pa rin po siya. Kaya yun, nakagat ko po siya. Ito po yung yung picture na tinadyakan niya yung wall na nasugat-sugat yung Ano siya nun, sir? Is she in normal state or lasing? Nakainom po siya. Umiinom ka ba, ma'am? Yun po yung time na sobrang depressed ko po kasi pinapalayas niya ako madaling araw. Sa selos niya po kay Sammy. Then yung dito sa boobs mo, kasi meron ka ring pasa dito. Galaw ko po yun siguro, ma'am, kasi sa sobrang pagwawala ko, di ko po matanggap na. Yan, pinagtatadyakan niya po yan. Yan po yung time na nagwawala po siya, kaya ako dyan nakagat. Dahil yan yung kwarto ko, pinagtatadyakan niya na yan. Tapos gusto niya lumabas doon sa bintana para tumalon sa bubong. Hindi lang yun yung first time na may ganitong nangyari. May previous blatters din dito sa barangay na talagang sinasaktan mo siya. Never ko po siyang sinaktan, ma'am. Yan po. Ano yung mga reklamo niya before? Wala po yun, ma'am. Hindi ko siya nasaktan ko siya dahil hinihila ko siya pauwi. Pero sa kamay ko lang hinawakan. Pero never ko siyang sinuntok or tinadyakan, ma'am. Paano masabi? Hindi, yung sinabi mo dito. Nagwawala siya. Opo. Tingnan niyo po. Basag na po yung mga ko. Kaya nadala na po, kaya hindi ko na po siya pinapapasok sa bahay. So, ang kiniklaim nyo, sir and ma'am, na yung mga pasana na natamo ni Ma'am Angel during that time na pinamedico legal pa namin sa ospital, ay it's self-inflicted. Tama ba? Opo. Yun lang po yung sa kagat niya dito. Tapos yung hindi ko mapigilan eh. Gusto niyang tumalon dun sa sa bubong namin. Kasi meron pa siyang isang medical legal din na talagang may history ng pananakit. So, ano yon? Anong medical yun? dito sa kalmo. Wala yun. Bakit nasa medical legal yun? Basta never ko siyang sinuntok, never ko siyang tinadyakan. Alam po ng nanay niya yan. Bago po siya dumating sa bahay ng Saturday o Sunday, nagkausap kami ng nanay niya. Pinakita ko na po sa yung mga pasa niya. Sabi ko pa sa nanay niya, sunduin niyo po si Angel dito, kawawa, tita, sabi ko sa kanya. Kahit tawagan po natin nanay niya. Yung time na po yun, magka-video call kami ng nanay niya eh. Pinakita ko sa kanya na marami. Para kang tanga, idadamay mo pa yung wala namang silbi. Dinadamay mo pa yung wala namang silbi yung nanay na yun. Pinakita ko. Di ba
Di ba pinagtutulungan niyo pa ako? Dalawa? Yung time na yun, pinakita ko sa nanay mo, magka-video call kami, pinakita ko yung mga pasama. Kahit magpakamatay na ako that day, wala silang pakihayaan mo yan, hayaan mo yan. Yung sinasabi ng nanay mo, pero anong ginagawa ko, inaagaw ko yung Sonrox, yung Betadine, yung pang-puts pa, iniinom mo. Anong ginagawa ko? Lahat yun, inaagaw ko sa'yo. Instead na i-comfort niya ako, ma'am, mas lalo niya akong, gano'n mo yung tataboy ka na lang kasi nabuntis ka, ganyan. Yung mama mo yun? Siya. Hindi kita tinataboy. Hindi tinataboy, pinapalayas mo ko araw-araw. Alam niyo po, kaya ako siya pinapalayas. Wala po kasi siyang ginawa sa bahay, kundi magwala, manira ng gamit. Mga damit ko, sinulog niya dati. Sinulog niya, pinaggugupit niya. Sino pong maano doon, matutuwa? Anong rason? Yung time na yun, nasa probinsya ako. Yung isang time, nandun ako sa kumpare ko. Di ba? Ano nga rason? Ha? Nagwawala lang ako ng walang rason. Magkausap lang tayo sa cellphone. Wala ako sa bahay po nun. Ganito na lang, Ma'am Angel, kasi nakarating sa amin yung balita na ikaw ay bumalik na kay Sir Aris. So ano ba talaga yung decision mo ngayon? Kasi you filed the case against him na, and then napamedical legal ka namin. Anong decision mo ngayon? Kasi ikaw pa rin ang masusunod dito dahil ikaw ang biktima. Kung gusto niyang maging okay kami ulit, buuin yung magiging pamilya namin. Ayoko yung parang naramdaman ko na napipilitan na lang siya. So ikaw willing ka makipag-ayos kay Sir Aris basta magbago siya? Or wag, kumaga maging maganda yung relasyon nyo ulit, tama? Opo. So willing kayong maging maayos yung relationship nyo ngayon? Oo naman po, ma'am, para sa bata. Opo. Tutuusin sa batas, bawal itong ginagawa na noon sinisettle kayo. Walang ganon. Dahil never namin kayo sinitel. Sinecured ko yan si Angel. Yung pangyayaring ito, kayo ang may gusto. So, sumang-ayon na lang din kami sa gusto ninyo kasi hindi naman namin kayo mapipilit. Hindi naman namin kayo mapipilit eh. Yung hugutin ka namin, din nasa tamang edad ka na. Ganun ka din. So, ngayon kami, Angel, ito na lang. Bukas pa rin naman ang tanggapan kung sakasakaling mag-iba ang isip mo, kung sakasakaling makaranas ka ng pananakit ulit. Sana, sir, maging warning ito sa'yo na yung pagsasama ninyo, halos buong mundo ang nakasubaybay. So, yun na lang ang sa akin. So, dito naman, bukas naman dito para sa inyo. Ako po, si Angel Milahot. Nagsasama po ulit kami ni Ariston Padilla para ayusin ang aming pagsasama at para din po sa aming magiging anak. Bibigyan po namin ng huling pagkakataon na ayusin ang aming problema bilang patunay ako ay lalagda sa baba. Ako po si Aris Padilla, nangangako na hindi sasaktan si Angel Milahot, aalagaan ko sila ng magiging anak namin at hindi magsasalita ng masama. Pilitin natin magbago para sa baby. Kung ano man yung mga pinagdaanan natin dati, sana maging maayos na. Going straight lang tayo, bigyan natin ng magandang kinabukasan yung bata. Wala pa akong ibang hinihiling kundi kompleto po yung pamilya. Yun lang po. Maraming salamat po, Tita Jovi. At saka sorry po kung lagi kitang dinadisappoint, pero andyan ka po lagi. Salamat po. Salamat kayo. Taas kayong pasensya si ma'am. Ang taas po ng pasensya nila sa akin. Pero andyan pa rin sila. So, pasensya po talaga, ma'am. Kay Tito po. And sorry din po sa sa family din ni Aris. Kung ano po yung napahiya ko po siya. Pero mahal na mahal ko po talaga siya. Yun nga, yung focus tayo sa baby. Bigyan natin magandang kinabukasan yan, bata. Sa amin naman dito sa Bausi Department, Angel, kung sakali man, nandito pa rin kami. Open naman ang pagtulong namin sa inyo. So, yun lang po. Napagdesisyonan po namin mag-partner na magsasama ulit kami at aayusin po namin yung magiging buhay po namin para po sa anak po namin. At saka maraming salamat Sir Raffy po sa taos pusong tulong niyo po sa amin.